Yun, panoorin natin to kung paano ginamit ng mga Marcos itong mga Duterte, no? Simula pa lang nung ipalibing yung kanilang ama na bayani daw, no? Bayani. At panayang pasalamat nila kay Presidente Duterte, yung magkapatid na Amy at saka Bongbong Marcos, no? At itong mga loyalistang bangag, no? Galit na galit ngayon kay Sara Duterte, no? Samantalang nung ipalibing niya ni Presidente Duterte, itong mga dilawan ay talagang sinabi nilang ipahuhukay nila at kinwestiyon pa nga nila yan sa Supreme Court at it so happen na talaga namang may batas na pwedeng ilibing ang sino man sundalo o ang presidente. Wala namang nakalagay doon na kapag ikaw ay diktador, hindi ka pwedeng ilibing. Wala namang ganun yata sa batas, no? It's a matter of political will, no? Kumbaga, kung pagpapatupad ng batas. Dito makikita mo na yung ginawa ni Presidente Duterte is naaayon sa batas, no? At itong mga dilawan na kanilang kakampi ngayon sila yung kinwestiyon pa nga sa sa Supreme Court, and hindi lang sila pinanigan ng Supreme Court. Meron nga nag-comment sa akin isa na binabanggit niya Supreme Court, hindi yata niya alam kung ano nangyari doon at kung bakit nagko-comment siya ng gano'n. Akala mo hindi naman natin alam na may desisyon ng Supreme Court, no? At dito sinabi pa nga nung mga dilawan na huhukayin nila itong si late President Marcos, no? Ito, panoorin nyo kung paano sila magpasalamat at halos isipin mo 30 years na hindi nalibing, no? Maski nga yung pinsan nilang si Ramos ay pinauwi pero hindi na ipalibing. Siguro pauwiin ko kayo pero hindi ko na kayo kayang. It's a matter of political will at implement ng batas. Yun yung mga Duterte, ini-implement nila yung batas regardless kung sino ka at ano ka. Yun yung malinaw dito. Ayan, panoorin nyo. Una, yung pagpakilala nga sa kanyang karapatan. Pangalawa, ay ito nga ay isa sa unang hakbang sa pagkakaisa muli. Yung pagkahalal ng ating Pangulo, si Pangulong Duterte, na napakalakas ng kanyang naging nakuhang boto sa resulta sa nakarang halalan, ay isang hakbang sa pagkakaisa. Ito ay isa pang hakbang sa pagkakaisa. At sa palagay ko, ito ay makakatulong para sa pagpaganda at ng patakbo ng ating bansa. Tingin niyo po ba parang ito yung vindication para sa Marcos family? Well, it's a vindication of our position that it has been his right, and for that we are very grateful. Very gratified na siyempre kahit paano ay na kaming natutuwa dito sa naging desisyon ng ating mga Supreme Court Justices na kinikilala ang karapatan ng aking ama na ilibing sa libingan ng mga bayani. At nagpapasalamat din kami kay Pangulong Duterte sa kanyang tuluyang suporta sa pagkikilala ng karapatan ng aking ama bilang isang veterano, bilang isang Medal of Valor winner, bilang isang Pangulo ng 20 taon, ang kanyang karapatan na mailibing sa libingan ng bayani. At ito'y sa aming pananaw ay napakahalaga dahil ito'y isang hakbang sa pagsisimula ng pagkakaisa ng buong sambayanan. Na sa media, sina Governor Amy Marcos at dating Senador Bongbong Marcos at Irene Marcos Araneta. Bilang panganay, si Amy ang nagbasa ng statement ng pamilya. Sa wakas, napatupad sa araw na ito ang huling habilin ng aking minamahal na ama, ang ating dating Pangulo Ferdinand Edralin Marcos, na maihimlay kasama ng kanyang mga kapwa sundalo. Ako at ang aking pamilya
ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat na nagpatotoo sa karapatan niyang mahimlay sa libingan ng mga bayani. Una sa lahat, kay Pangulong Duterte na nagmungkahi nito sa Korte Suprema na kinatigan naman ang pasyang ito at sa libo-libong nagmamahal at nagmamalasakit sa aming pamilya. Humingi ng paumanhin si Amy sa mabilisang paglilibing sa kanyang ama. Isinaalang-alang lang umano nila ang damdamin ng mga kontra. Kaya naman ako ay humihingi ng dispensa at pag-unawa na lamang ninyo sa naging pasya ng aking pamilya na gawing payak, pribado at taimtim ang paglibing sa aking ama upang hindi na masaling ang mga nagdaramdam.